ang zone, ang kasama ng zone ay mga detector, manual call point. So maraming nagkamali sa pag-connect ng device na ito. Hello mga ka-busy mind. So sa mga baguhan na wala pang ideya tungkol sa fire alarm, so ang dalawang ito ay isang fire alarm device na conventional. Ginagamit ito sa pag-notify sa isang establishment or building na may fire alarm system. So ang alarm bell, tutunog ito kapag nag-active alarm yung panel. Ito namang alarm sounder or siren, so tutunog ito tapos mag-ilaw. So yan ang mga notification na sound sa isang panel. So ang pag-terminate ng conventional na device na ito, so kailangan naka-separate yung connection niya sa zone. So sa fire alarm conventional panel, may terminal para sa sounder or bell. So ang sounder at saka bell, isang line lang yan. So ang zone, ang kasama ng zone ay mga detector, manual call point. So maraming nagkamali sa pag-connect ng device na ito kasi naisama ito sa zone. So hindi pwedeng isama ito sa zone kasi conventional ang device na ito. So may separate na cable ito para sa supply ng bell at saka siren. So sa zone naman ay ang separate din ang cable niyan. So ang magkasama lang na bell at saka sounder, yung addressable kasi may address ang bawat device. So hindi separate yung cable ng para sa sounder or bell kasi naka linya lang yan sa loop kapag addressable ang panel. So yan lang ang kaibahan sa pag-connect ng mga devices na ito. So maraming klase ng mga devices ng fire alarm, depende yan sa mga brand. So napakadali lang itong i-connect sa panel kasi lahat ng mga device ay may diagram. So ang gagawin lang natin, susundan lang yung diagram para makuha yung tamang connection. Ang fire alarm system, nabilong ito sa mga direct current or low current na system. So tandaan natin kapag dumaan na yan sa mga electronic na pyesa, ibig sabihin niya nangangailangan na yan ng DC power supply. Okay? Kung may idea din kayo sa fire alarm system, paki-share naman sa comment section. Okay? Bye-bye mga ka-busy mind.